nagkaroon mga kababayan ng ng hearing diyan po sa Senado, etong Senate Blue Ribbon Committee. At doon nga, talagang napakanta na, eto pong si Henry Alcantara at napakarami po mga kababayan na ikinanta. Eto pong si Henry Alcantara at kabilang na nga po doon etong sinasaldi ko, Bong Revilla, Joel Villanueva mga kababayan, at eto pong sina Senator Jinggoy Estrada at etong sina Bernardo at yung isa pa mga kababayan na babae. Anyway, so ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, pakinggan po natin itong nakita nating balita na kung saan ito po yung mga pasabog kanina na nangyari dyan po mga kababayan sa Senado. So ngayon pakinggan po natin. Sabi nga dito, Henry Alcantara pinangalanan ng mga senador na umano'y may payola system sa flood control. So hindi pa lang daw po yan ha, yung pangalan ng mga senador. May iba pa daw ng mga senador nakasabwat mga kababayan at kumikickback sa maanumalyang flood control. So ngayon ituloy pa natin. Bagong pasabog sa Senado, idiniin na ng dating opisyal ng DPWH na si Henry Alcantara, sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla at ako Bicol Party List Representative Saldi. Ano kayang pakiramdam mga kababayan ni Joel Villanueva na yung kanyang kumpare na sinasabihan niya na pogi nung ipinakilala po niya, ngayon mga kababayan, inilaglag na siya. O baka magsinungaling pa. Etong si Senator Joel Villanueva, maliwanag naman po na inilaglag na kayo ng inyong kumpare. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Po, sa flood control scandal, isiniwalat ni Alcantara kung magkano ang kanilang kickback umano sa mga proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Halos mapaiyak na si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara matapos ang explosive testimony nito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Iiyak talaga kayo dyan. Dahil in good faith po ako, kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin, I will sign this. Nagpapatunay na ako po ay willing po makipag-cooperate. I will sign this one po. Wow. Sa kanyang sworn affidavit, pinatotohanan na ni Alcantara ang mga aligasyon sa payola system sa flood control at budget insertions. Taong 2024, may 300 million peso worth of insertions umano para kay dating Senador Bong Revilla. Nako! Ang usual na 25% na payola para sa mga proponent o mambabatas, ginawang 30% para sa kandidatura ni Revilla sa midterm polls. Grabe, no? Ibig sabihin, 90 million ang napunta kay Revilla base sa mga numero ni Alcantara. Ang ikalawang senador na nadawit, si Senator Joel Villanueva. Ayon kay Alcantara, humihiling si Villanueva noong 2022 ng isang multipurpose building na proyekto na nagkakahalagang... So ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez. Ayan Senator Joel Villanueva, tapos na po yung paghuhugas kamay po ninyo. Panahon naman siguro para sagutin ninyo etong mga inirereklamo at matitinding aligasyon laban po sa inyo. Sobrang tindi nyo po, Senator. Kumuha ng pera ng mamamayang Pilipino. Di po ba kayo nahihiya sa taong bayan? Hindi, ako nagsasalita lang naman para sa mamamayang Pilipino. Kasi biruin nyo, kawawa ang taong bayan, Di ba? Tingnan nyo kung gaano kalalaki ng kinikickback ng mga yan. Anyway, tuloy pa natin. 1.5 billion. Kaya lang, 600 million lang ang napagbigyan pondo. Hindi raw humingi ng partikular na porsyento si Villanueva, pero napag-utusan daw si Alcantara na mag-allot ng 150 million para sa kanya. Kaya diba? Naman, ang 600 million isiningit sa unprogrammed appropriations noong 2023. 25% dito o yung 150 million inilaan kay Villanueva. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakaalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Dinala raw niya ang 150 million sa isang rest house sa Bukawi, Bulacan. Tingnan mo, Senator Joel Villanueva, hanap ka ng hanap. Hanap ka ng hanap ng flood control sa Bulacan pero ikaw naman ang may ayaw na tumanggap ng proyekto. Ibig sabihin, ikaw ang may ayaw na magkaroon ng mga flood control dyan sa Bulacan. Maliwanag si Alcantara po nagsasabi. Diba sabi dito ni Sunny Shiny, sabi niya po dito, hindi talaga sila safe. Makukulong sila. Yes, at tingin ko dito mga kababayan, makukulong to bago bumaba si PBBM sa kanyang termino mga kababayan, bago matapos yung kanyang termino.
Tingin ko dito mga kababayan makukulong to, maniwala kayo. At iniwan sa isang nagngangalang Peng na tao raw ni Villanueva. Ang sumunod ang kay Senator Jinggoy Estrada. Taong 2024, sa isang budget hearing, in less than 10 to 15 minutes, nautusan siya para gumawa ng listahan ng mga proyekto na nagkakahalagang 355 million pesos. Ang Grabe, mga no? ito, as usual, may 25% na mapupunta sa mambabatas. Pero ang may pinakamahabang listahan, base sa affidavit ni Alcantara, ay kay ako Bicol Party List Representative at former Appropriations Committee Chair Zaldico. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitripon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Higit kumulang isang buwan ng lumipas, nagpasa na si Alcantara ng listahan ng flood control projects kay Ko. Mula 2022, 426 projects sa Bulacan na nasa 35 billion pesos ang iniugnay ni Alcantara kay Ko. Kung 20 to 25% ang share sa proponent, ibig sabihin kung pagbabasehan ang testimonya ni Alcantara, nasa higit kumulang 8 billion ang nakuha ni Ko. Grabe, no? Ipinapasok daw ni Ko ang projects sa national budget in 3 ways. Yan ay sa pamamagitan ng National Expenditure Program o yung proposed budget. Ikalawa, sa Bicameral Conference Committee. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, pag wala pong nakulong dito, makikita nyo kung paano magalit ang taong bayan. Maniwala kayo. Kasi unang-una, nakita naman po natin yung mga naganap na rally. Nakita nyo na marami sa mga kabataan, mga kababayan, especially yung mga nag-rally ng maayos na rally ha, hindi yung mga pinondohan para manggulo. Kita nyo naman, talagang yung mga kabataan na nag-rally ng mapayapa at maayos, kita nyo yung panawagan po nila. At hindi naman po siguro bingi at bulag yung mga politiko dyan. Dapat makaramdam kayo sa panawagan ng taong bayan. Kasi biruin nyo ha, pag walang nakulong dito, etong mga nangyayaring investigasyon po na ito, tatawanan lang ito ng mamamayang Pilipino. At magagalit lalo ang taong bayan sa ating gobyerno mga kababayan at sa sistema ng batas dito po sa Pilipinas pag walang nakulong dito po sa mga napangalanan pong ito. So ngayon ituloy pa natin. At pangatlo ay sa unprogrammed allocations o standby na mga pondo. Grabe, no? Pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Minsan sa Shangri-La Hotel sa BGC ito dinadala ni Alcantara. Minsan din hinahatid ito mismo sa bahay ni Ko sa Pasig City. Hindi rito natapos sa mga pasabog ni Alcantara. Dahil lumulobo na raw ang pondo sa Bulacan, napag-usapan nila ni Ko na magbaba na rin ng pondo sa iba pang engineering districts. Halimbawa Grabe, no? ang sa Tarlac 1st and 2nd Districts at Pampanga 3rd District Engineering Office. Pinatotohanan na rin ni Alcantara ang picture kung saan spotted siyang nakasuot ng blue shirt sa isang kwartong may limpak-limpak na pera. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa Bicam ni Kong Saldi. 500. O dapat kumilos na agad dyan yung mga kababayan. Unang-una yung ICI. In the same time, pag nakakuha ng sapat na ebidensya at matibay na ebidensya para kasuhan ng plunder etong si Saldico, dapat kasuhan na mga kababayan. Tapos, kung maaari, dapat makulong na. Kasi ikita nyo kung gaano kadami ng pera, oh. Diba? Kung gaano kadami ng pera mga kababayan na nakukulimbat pala ng mga ito kung totoo man etong mga aligasyon ni Henry Alcantara. Diba kawawa ang mamamayang Pilipino? Biruin nyo, bilyon-bilyon yung pinag-uusapan dito. Diba? Kaya pala maiingay yung mga DD-shet sa totoo lang mga kababayan. Kasi nga naman, paano nyo nga naman ipapa-impeach si Sara Duterte kung may dapat pag-usapan na bilyon-bilyon? Kaya nga sinasabi natin mga kababayan dito sa mga live natin na after ng usapin ng flood control at may nakulong na dito, napapanagot na yung mga nakinabang at kumikbak ng pera ng mamamayang Pilipino, dapat isunod talaga etong si Sara Duterte para katakutan ng ibang mga politisyan na gumawa pa ng katulad ng ginagawa nila kung paano kumikbak ng pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon, kung hindi mapapapanagot po itong mga ito,
wag niyong hintayin na taong bayan ang magpapapanagot sa mga ito, mga kababayan. Yan po yung nakikita ko dyan. Kasi kita naman po natin na talagang galit na ang mamamayang Pilipino at ang panawagan po nila dapat makulong itong mga ito. Kung sakaling totoo man, yung mga aligasyon na ibinabato po sa kanila. Kung mapatunayan man na sila talaga ay nagkasala. Ano po ngayon, ituloy pa natin. 19 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang nasa likod ng mga ito, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa pa nakilala yan. ni Alcantara noong 1997 sa Laguna. Habang tumataas ang posisyon ni Bernardo, promotion din niya ang kasunod. Si Bernardo rin ang dahilan kung bakit siya naitalaga sa Bulacan 1st District Engineering Office noong 2019. Silang dalawa ni Bernardo ang naghahati-hati ng mga pondo para may 25% share sa proponent. So ibig sabihin, nung panahon pa pala ni Digong, mga kababayan, talagang talamak na ang pangungulimbat ng mga ito. O kita nyo noong panahon pa ni dating Pangulong Duterte, talamak na po ang pangungulimbat ng mga ito sa pera ng mamamayang Pilipino. Kita nyo, yung si Bernardo na yan, mga kababayan, yan palang dahilan kaya na-i-appoint, kaya na nagkaroon ng posisyon sa gobyerno sa DPWH, eto pong si Henry Alcantara noong 2019. So ibig sabihin, nung nasa posisyon pa etong si dating Pangulong Duterte, talagang talamak na po ang pangungulimbat ng pera ng mamamayang Pilipino. At saka kung makikita nyo naman, mga kababayan, yan naman pong sinasaldi ko na yan naman ay mga kasama dati ni na Paulo Duterte nung panahon ng administrasyon, mga kababayan, ni dating Pangulong Duterte. Makikita nyo naman po yan sa mga larawan, mga kababayan, na nagkalat na rin sa iba't iba mga social media platform. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, ibig sabihin, dati pa pala pong gawain niyang si Saldico, mga kababayan, kung totoo man yung aligasyon sa kanya, at netong si Henry Alcantara at netong si Bernardo, yung pangungulimbat ng pera ng mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng mga kickback nila sa mga proyekto ng gobyerno. Di ba, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, build. Tapos magtataka kayo, yun lang yung nagawa. Tapos yung sinasabi nila na pinaglaanan ng malaking pondo na flood control project. Ngayon, hinahanap ng mamamayang Pilipino, hindi makita. Tapos isisisi sa administrasyon ni PBBM na kung tutuusin naman, mga kababayan, dapat ang ginagawa na lang ng administrasyon ni PBBM, kinukumpune yung mga flood control project na nagawa sa panahon ni Digong. Ngayon, ang problema, paano nga naman kukumpunihin ng administrasyon ni PBBM kung wala naman nga talagang naipagawa na flood control at nakickback nga ang pera nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Diba? So ngayon ituloy pa natin. At kalimitan, 5 to 15% ang hinihingi umano ni Bernardo. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang malalaking pangalang nabanggit ni Alcantara na nag-a-apply na ngayon sa Witness Protection Program. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. So pakinggan natin, mga kababayan, yung mismong paglalarawan dyan. Ito yun, yung mismong paglalarawan kung paano nila kinikback ang pera ng taong bayan. Ito, pakinggan natin. Galing to sa Pinas News, mga kababayan, kanya po yan. Hindi pa natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. About the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo Senator Joel, makinig ka po po nun, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay Senator Bong Revilla. Dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. 519 million. Ang ina, grabe. Session is resumed. Mr. Alcantara, you proceed. Thanks, Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. Sir, I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed. Ano bang gagawin natin dito?
Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko Si Senator Rodante Marcoleta halatang pinoprotektahan mga kababayan yung mga diskaya, no? Ano kayang pinakain ng mga diskaya dito kay Senator Rodante Marcoleta? Hindi ako nagtatanong lang naman ha. Ako nagtatanong lang naman. Kasi masyado namang pinoprotektahan niya mga kababayan itong mga diskaya. Ngayon ang tanong natin, ano ba pinakain sa kanya ng mga diskaya? Bakit parang ang dating sa mamamayang Pilipino masyado niyang binibaby etong mga diskaya? Maliwanag nga mga kababayan, tandaan nyo ha, para masabi na bukal sa loob yung kanilang pagtistigo para maipasok sila sa WPP or Witness Protection Program, dapat mga kababayan may good faith yung kanilang pagtistigo mga kababayan. Sa pamamagitan ng unang-una, isauli nila yung mga nakulimbat nila. Pangalawa mga kababayan, lahat ng may kinalaman doon sa mga flood control project, yung mga kickback nila, yung mga hindi nila ginawa na ipinambili nila ng mga bahay o kaya mga ari-arian o kaya mga sasakyan, dapat ibalik nila yan sa gobyerno. Kasi yan naman talaga ang panawagan ng mamamayang Pilipino, ibalik po nila sa taong bayan yung pera ng taong bayan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Subalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon upang tumulong ng buong puso, abot ng aking makakaya, upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyong ito. Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap. Kasal ko yan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Oo! Hihiling Tama ko lang yan! po sa ating buting chairman, sa ating Secretary Justice po. Kita nyo kanina ha, tumindig si Marcoleta mga kababayan at inaawat niya na Bato de la Rosa. Ngayon na nakakapagtaka dito, bakit ba't masyado silang takot na magsalita ito pong si Henry Alcantara? Tapos ang pinakamasaklap pa dito mga kababayan, bakit masyadong pinoprotektahan ni Senator Rodante Marcoleta ito pong mga diskaya? Ito po ay boses ng mamamayan ha. Sana mapakinggan po ni Senator Rodante Marcoleta kasi masyado naman pong obvious. Masyadong obvious naman po, Senator, na bakit ayaw ninyo na magsalita yung mga tinatanong? Bakit masyado ninyong ipinipilit na dapat ipasok sa Witness Protection Program eto po mag-asawang diskaya? Ayaw nga nilang ibalik sa gobyerno yung mga perang nakulimbat po nila. Diba? So ngayon, bakit hindi natin pakinggan yung mga nagsasabi talaga ng totoo? Kasi naman talaga mga kababayan, sa totoo lang, yung makakapagliwanag po ng isyong ito ay walang iba kung hindi talaga yung mismong pinakasangkot, yung pinakaulo mga kababayan na tinitingnan na pinagmula ng korupsyon na ito. Unang-una, dyan po sa Bulacan, ang itinuturo ni Bryce Hernandez, etong si Henry Alcantara. O bakit parang andating ayaw ni Senator Rodante Marcoleta na pagsalitain? Ito pong si Henry Alcantara, hanggat hindi na iipasok sa Witness Protection Program etong mga diskaya. Di ba, kita nyo naman kung paano magsinungaling. Ito pong si Curly Diskaya tapos ipapasok sa Witness Protection Program. Di magluloko lang na magluloko yan. Anyway, tuloy pa natin. Maproteksyonan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito. Oo. At ito po ay malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at mga nandito po lahat. Simulan ko na po ang aking hinandang salaysay, Your Honor.
Grabe, may ads pa. Ay, anyway, shoutout po sa inyong lahat ha. Guys, pakilike yung ating live streaming. Maraming salamat po. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po, una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na District Engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibinaba po. Grabe, no? Ang aking boss. Ang iba pong sistema, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag-NEP po. Tapos po, ang kabuuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po nun, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa BICAM po yun pumasok. Andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay. At meron pa pong mga UA po, ang program allocations po yata yun, na naibabaran po sa akin ng 2024. Grabe. At hindi naman po lahat yun ay sari-sari pong project po yata yun. 2.85 billion po. Yung pong sa 2024 na UA, bukod po yung meron pong BICAM and NEP. Nandito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na nakuha ko po sa sariling file ko po. At yun po ay meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%. Depende po sa proyekto. Yun yung mga kickback. Ang huli po ay itong 2025. Mayroong halagang 2.55 billion po. Grabe, no? 1.65 sa NEP at 900 million sa GAA. At ganoon din po ang sinabi niya sa akin sa proponent po. Doon po sa sinasabi na meron daw pong ang ating Senator Jinggoy Estrada na di umano'y meron pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron ka pa bang kailangan na worth 355, yun na daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po yun, sa kanya ko rin po ibinigay. Pero si SJE, mga kababayan, Senator Jinggoy Estrada. Diba? Yun yung tinutukoy doon na meron pang extra, mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin. Wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada. At wala rin po akong, hindi po ako ang nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakarap, Senator Jinggoy po. Si Yusek Bernardo lang po ang kausap ko. So ngayon, mga kababayan, ito nakakapagtaka. Diba si Yusek Bernardo, pinangalanan yan, mga kababayan, ni Senator Jinggoy Estrada doon sa gumuho na tulay sa Isabela. Natatandaan nyo yun? Diba natatandaan nyo yun, mga kababayan? Ang nakakapagtaka nga nung mga panahon na yon, ang nagsiwalat na si Yusek Bernardo yung humawak nung tulay, yung tulay na gumuho doon sa may Isabela, mga kababayan, ang nagsiwalat po noon si Senator Jinggoy, na parang ang dating nga sa mamamayang Pilipino, kilalang kilala niya, mga kababayan, etong si Yusek Bernardo. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayang mabuti, baka kaya kilalang kilala niya
eto pong si Yusek Bernardo, dahil nga mga kababayan may ugnayan sila. Kasi hindi naman sasabihin ni Yusek Bernardo na may extra pa. Na may extra pa siguro na pondo, etong si Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan, kung hindi niya kilalang kilala etong si Senator Jinggoy at hindi niya nakakausap. So parang ang nangyari kasi dito, mga kababayan, inilaglag ni Jinggoy etong si Yusek Bernardo dun po sa gumuhong tulay. Siguro baka mga kababayan, ang dahilan niyan kaya ibinulgar ni Jinggoy Estrada yung ugnay ni Yusek Bernardo dun sa gumuhong tulay, baka hindi sila siguro nagkasundo, mga kababayan, sa mga hatian. Yan siguro, mga kababayan, na nakikita natin dyan. Kasi nakakapagtaka Nakakapagtaka siya, nagsiwalat nung gumuhong tulay, nakasabwat si Yusek Bernardo, tapos nababanggit ngayon dito na ang nakakausap ni Henry Alcantara ay si Yusek Bernardo at nag-alok sa kanya na may tira pang pondo kay Jinggoy Estrada. Anyway, tuloy pa natin. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Yan. Ang totoo po nun, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, kami dalawa po ni Yusek Bernardo, na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, parang daw po mapagbigyan. So, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung pondo, I think, UA po. So, hindi po alam ni Sena, yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So, yung bilanggit po na mayroon pong 25%. Ako po at si Yusek Bernardo ang nag-usap na gano'n na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 billion na request po. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. So, ibig sabihin kay Senator Joel Villanueva din ang bagsak ng pera. Yun din yun, mga kababayan. Kung dinala niya sa tauhan na pinagkakatiwalaan ni Senator Joel Villanueva, ibig sabihin dun din po yung bagsak ng pera kay Senator Joel din. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigyan mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Grabe, no? Ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pa yan. Sa pamamagitan din po ng numero po, binigay lang po sa akin ni Yusek Bernardo. Hindi ko lang po nilagay. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Shangri-La BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakahalaga ng, tanda ko po, nandito po sa record, ay 519 po ang pagkakatanda ko po. After po noon, 2022, so yung 519 po, Excuse me, engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Para wala na omit, wala na dadagdag. Mag-stick ka doon sa sinasabi mong sinumpang salaysay. Tama. Grabe, mga kababayan. Yun din yun. Ang bagsak din kay Senator Joel Villanueva kasi kung sinasabi ni Alcantara, mga kababayan, para mailusot etong si Joel Villanueva, na yun ay tulong niya na kinuha niya doon sa flood control, mga kababayan, at iniwan niya doon sa tauhan na pinagkakatiwalaan ni Senator Joel Villanueva, isa lang ibig sabihin niyan, mga kababayan, tumanggap pa rin ng pera etong si Senator Joel Villanueva na galing po sa maanumalyang flood control. Yun lang yun, mga kababayan. Simulan mo na lang doon sa simula. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o Setyembre 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico. Simulan mo sa simula mo na yung sa simula nung gist ng yung salaysay. Huwag na yung opening. Una ko nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Kasama kami sa Laguna. Na-promote siya nag-promote siya hanggang Undersecretary.
Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang district engineer sa Bulacan First DO noong 2019. Panahon ng secretary ng DPWH, si Secretary Mark Villar. Bilyar, Noong panahon na sabit yun, ka ang rin. tanda ko po, Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo. Ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po. At may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala, ang pondong ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekto ito na binibigay ko kay Yusek Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang nutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay andito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako kay Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent, ikaw na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project... Nako, mukhang sasabit na naman mga kababayan. Etong si former senator, Bong Revilla. Mukhang sasabit na naman. Di ba may mga kinaharap na ito na kaso dati? Tapos ngayon mga kababayan, mukhang sasabit na naman. Kasi sa totoo lang, etong nangyayaring investigasyon po patungkol sa maanumalyang flood control, may makukulong at may makukulong po talaga dito. Maniwala po kayo mga kababayan, may makukulong dito talaga ng mga politiko. Kasi yan naman po talagang isinisigaw kahit kahapon pa nung isinasagawa yung rally mga kababayan, nung nakaraan, nung isinasagawa yung rally, sinisigaw ng taong bayan na dapat may makulong na politiko, hindi pwede ang wala. Hindi pwede na yung mga tauhan lang ng DPWH, hindi pwede na yung mga kontraktor lang, dapat may makukulong po ditong politiko. At mukhang mangyayari nga po. Kasi biruin nyo talagang isinisiwalat na ni Henry Alcantara yung mga kasabwat po niya. At damay nga po dyan si Senator Bong Revilla na may kinaharap din dating kaso na patungkol din mga kababayan sa pera. Diba? So ngayon ituloy pa natin. Po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Grabe. Nako, delikado dito yung mga sasabit. Anyway, tuloy pa natin. Sa listahan ng mga proyektong galing sa UA 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyektong, subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025, ay may kabuang halaga na 2.55 billion ang may pababa ni Yusek Bernardo sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natiling 25% sa kabuang halaga ng pondo na naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, ikakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito po ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Tandaan nyo, lagi kong sinasabi mga kababayan, ang trabaho ng isang senador ay gumawa ng batas. Hindi ang humiling ng mga proyekto mga kababayan o mag-request ng mga pondo para sa mga proyekto. Tandaan nyo po yan mga kababayan, ang trabaho ng senador gumawa ng batas. Hindi makialam sa pondo ng proyekto ng gobyerno. Ngayon na nakakapagtaka dito, bakit nagre-request si Senator Joel Villanueva ng 1.5 billion pesos para po sa mga proyekto ng gobyerno?
Hindi humingi ng Diba? partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogram Operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent na may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halaga ng 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulat, Bukay, Bulacan, na iniwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusek Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo, sa akin, ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, pinasa ko na po ang listahan kay Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay 7 project. Meron pong 360 million, isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Grabe. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko Yusek Bernardo kasama ang iba pang proponent ng mga pondong binaba niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Pangapat, Congressman Elsaldico. Noong September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang na 1 buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nakakahalaga ng, dito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po to. At ang pagkakatanda ko po to ay 519 million, ang una po. Sa pagitan ng Napapatingin na lang mga kababayan si si Secretary Bunoan. Kasi biruin nyo, secretary siya ng DPWH noong mga panahon na yan. Pero wala siyang kaalam-alam mga kababayan. Ewan ko lang kung totoong wala talaga siyang alam dyan. Ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, napapatingin na lang siya sa salaysay ni Henry Alcantara. Siya ang secretary ng DPWH noong mga panahon na yan. Anyway, tuloy pa natin. 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025. Naging tagapagtaguhit si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May higit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Grabe. Billion or billion? Billion, Your Honor. Andito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una. Bycam lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 billion 250 sa Bycam, at 3 billion 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa Bycam 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190, sa 2023 12 billion, sa 2022 590. Noong pong 2025 ay 7 billion 385 na lang po sa NEP, wala na pong kasunod. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan. Noong 2022, ang kanyang hinihingi na budget na bawat proyekto ay 20% lamang po. 20%? Kung makikita niyo po, Your Honor, isasabay ko na rin po ito, na yung larawan po nandun po sa, kasama po ako, na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 inaayos po namin doon sa litrato po. Subalit nung taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong Saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA within 1 to 2 months, iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng Kong Saldi sa Bycam, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng 2 buwan mula nang maaprubahan ng GAA.
O dapat dito mga kababayan sa mga ito i-freeze lahat ng ari-arian. Hindi lang yung mga bank account kasi unang-una cash yung binibigay nila. Ano po, cash po yung ibinibigay nila. So dapat ang gawin dito i-freeze lahat ng ari-arian, imbestigahan kung saan dinala yung napakaraming pera na yon, kung saan kondo, kung saan silid mga kababayan inilagay yung napakaraming pera na yon. Kasi kung tutusin mga kababayan, kita nyo naman kung gaano karami yung 1 bilyon. Diba kung sa Bolt ilalagay yon, hindi kakasya mga kababayan sa Bolt yon kung ang Bolt mo maliit lang. So ang ginagawa nga daw ng iba mga politician dyan, nagre-renta o bumibili ng isang property mga kababayan tapos doon nila inilalagay sa loob ng kwarto yung limpak-limpak na salapi. Pera mga kababayan. So ganyan po katindi, kumikbak. Eto daw pong si Congressman Saldico. Kaya pala ganun na lamang yung mga kamag-anak, no? Magsunog ng pera. Kasi ganun pala kalaki ang kinikita ni Congressman Saldico sa mga proyekto ng gobyerno. Napalpak pa nga yung iba. Diba? So ngayon ituloy pa natin. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pati binibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghatid na hinihinging porsyento ni Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap, tapos po, iiwalan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, noong 2020 hanggang 2025, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan second, 573 million. Grabe mga kababayan, si Saldico nakinabang. Isa sa nakinabang. Dapat mapabalik ng Pilipinas yan, maimbestigahan at pag napatunayan na nagkasala, dapat pong makulong yan. Tarlac first, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1.650. Tarlac second, 925. Tapos 2024, 1.025 billion. Pampanga, sa 2023, 1.125 billion. 2024, 75 million lang po. Wala pong alam yung mga tao doon na DE, ako lang po ang kausap nila. Hindi po alam nila yun ay kay Kong Saldi dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pearlstar. Ngunit kahit pamilyar ako sa Pearlstar, hindi ko kilala ang may-ari nito. Naging tauhan ng Pearlstar, ang kilala ko na MK, na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Pearlstar. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Pearlstar na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Grabe. Ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalumabas naman po ito sa GA at UA. Kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Pearlstar ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong iginawa ng Pearlstar ay pinunduan mula sa National Expenditure Program at papondong itilakda ng bicameral conference ayon po sa record. Ito pa po, meron pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. Sabi dito, ang kawawa si Speaker ngayon lumabas na inosente, wala rin kaalam-alam, dinamay. Oops! Huwag kayong pakakasigurado. Kaya nga nang sabi ko mga kababayan, since bumaba na po siya sa kanyang pwesto, kung totoo man, etong mga aligasyon sa kanya dapat po siyang makulong. Pero dapat niya ding harapin yung mga aligasyon po laban po sa kanya. Kasi sa totoo lang darating yung time na idadawit siya, idadamay siya ni Congressman Saldico. Kasi nga, silang dalawa yung magkasama at magkaibigan. Ano po ngayon, darating yung time, idadawit siya syempre dyan. Kasi pag pinigam-piga na,
etong si Saldico, kakantayan kung sino yung mga kasabwat pa niya. Anyway, tuloy pa natin. 25 bill. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino kausap nila. Ang listahan ng mga proyektong naipasok ni Comilipana ay nakalakip sa sinumpang salaysay sa annex po. Andito po lahat yung detalye. Nung nabanggit po nung nakaraang hearing, former Congressman Mitch Kaayon, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan, alam ko po birthday, na noon ay Yusek pa po, ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalo at contractor niyan. Noong ikapat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampilo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay nakasuot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi, 519 million na may 20% proponent noong 2022. Grabe. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nakakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salaysay kung sakaling ito ay may bibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salaysay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sa sinasagawang bisyo sa Senado, sa House of Representatives at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng mga anomalyang proyektong DPWH. Ito upang matuluyang Sa pinakamasaklap pa nga dyan, mga kababayan, ilang maleta daw yung ginamit para madala yung pera dito daw po kay Saldico. Ilang maleta, ilang bag yung ginamit, mga kababayan, para madala yung pera. Ganun po katindi. Kumikback etong mga ito. So dapat managot po yan. Kung maaari nga, dapat pitpitin itong si Saldico, mga kababayan, para maikanta pa yung mga kasabwat po niya. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, grabe naman. Yung ilang bilyon na pera na napapunta sa kanya, naniniwala ba kayo na susuluhin lang niya yon? Siyempre, may mga kasabwat din dyan, mga kababayan, etong si Saldico, na pihado itutuga din niya sa huli, mga kababayan, pag siya na ang umupo dito at ginigisa na ng Senado. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, ganito pala katindi ang ginawa nilang panluloko at katarantaduhan sa pera ng taong bayan. Anyway, tuloy pa natin. palagutin lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor. Pwede bang pirmahan mo yung sinumpang salaysay para maibahagi sa mga miyembro ng komiting ito? Nang sa gayon, mamaya kung meron silang gustong tanungin, at least pirmado mo yung sinumpang salaysay. Your Honor, dahil in good faith po ako, kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin, I will sign this. Nagpapatunay na ako po ay willing po makipag-cooperate. I will sign this one po. Salamat po. Yung mga diskaya, may paganito ba? Nagbanggit na mga pangalan, kaso sablay yung iba. Diba yung sa mga diskaya, kaya hindi gaanong napag-usapan yung tandaan nyo, mga kababayan, yung binanggit kasi ng mga diskaya ng mga pangalan ng kongresista, kaya hindi po gaanong pinag-usapan yon kasi merong mga kongresista doon nakapapanalo pa lamang, katulad nga nung PM Vargas. Kapapanalo pa lamang po noon, mga kababayan. Tapos idinawit na agad ng mga diskaya sa maanumalyang flood control. Tapos ang isa pa, nakita nyo naman po kung gaano magsinungaling, eto pong si Carly Diskaya kung bakit wala yung kanyang asawa sa hearing ng Senado, mga kababayan, ng Senate Blue Ribbon Committee. So doon pa lang makikita nyo na yung kredibilidad ng mga diskaya sira po talaga. So paano po natin gagawin na state witness yung mga taong una pa lang nagsisinungaling na? So buti pa nga itong si Henry Alcantara, mga kababayan, talagang ikinanta na po niya, mailigtas lang, mga kababayan, yung pamilya niya. Mailigtas lamang niya yung kanyang sarili. Kasi alam niya, mga kababayan, pag wala na siyang silbi dito, yung mga tao na may galit sa kanya, yung mga taong ibinulgar niya, yan po yung babalik at possible na babalikan etong si Henry Alcantara. So ngayon, napakaganda po nito na nakikipagtulungan siya sa investigasyon na ginagawa ng Kamara, ng Senado patungkol po dito sa maanumalyang flood control.